Pangulong Bongbong Marcos, tahimik lang. Pero ito na ang ilan sa mga nahuling drug lord sa kanyang pag-upo bilang Pangulo. At ang nakakamangha, nadadagdagan pa ito. Tahimik lang si Pangulong Bongbong Marcos, walang maingay na kampanya, walang madramang deklarasyon. Pero habang abala ang iba sa pagbabatikos, may isang nakakagulat na listahan ang lumabas. More than 40 na drug lords na pala ang nahuli sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sandali, 40 plus? Maraming Pilipino ang hindi nakakalam nito. Tahimik lang si Pangulong Bongbong Marcos, pero isa-isa nang nahuhulog ang malalaking isda. Pero ang tanong, bakit hindi ito nag-iingay sa mainstream media? Noong nakaraang administrasyon, palaging laman ng balita ang laban kontra droga. Pero bakit ngayon parang hindi ito napapansin? May dahilan. Pero bago natin pag-usapan yan, isa-isahin natin ang ilang malalaking pangalan na nahulog sa bitag ni Pangulong Bongbong Marcos. Drug Lord number 1, nahuli sa isang high-profile raid, may koneksyon sa international syndicates. Drug Lord number 2, matagal nang tinutugis pero ngayon lang nadakip sa isang coordinated operation. Drug Lord number 3, isa sa pinakamatagal na pasimuno ng droga sa bansa, ngayon nasulob na ng rehas. Halika at tignan ang kanilang mga muka. Ito ay nahuli ng Bureau of Investigation na na-deport sa Serbia na wanted sa illegal drugs. Isa pa dito, isang Canadian ang nahuli. Gayon din ang ilan sa mga Taiwanese na sinasabing drug lords at miyembro ng sindikato sa paggawa ng illegal na droga. Isa pa dito ay isang South Korean. Gayon din ang kapatid ni Michael Yang na naresto sa Pasay. Isa pa dito si Alice Guo na sinasabing sindikato rin. Gayon din ang isang Australian na nag-ismagil ng droga. Isa mo pa dito tulad ng Kyrgyzstan woman na nalink sa West African Drug Syndicate. Ito pa, 2 foreigners including ex-POGO worker ay naaresto rin at 7 pa na Chinese nationals ang inaresto ng PCG. Isa rin ito, isang so-called fugitive na wanted ng Interpol. Isa mo pa dito ang isang Chinese man na naaresto. Gayun din ang mga high profile na mga sindikato. Isa mo pa dito ang 2 wanted na alien fugitives. Gayun din ang 8 overstaying aliens na nilink sa drug syndicate at 5 Chinese fugitives. Isa mo pa dito ang isang tinatawag na Binondo man na naaresto dahil sa financial fraud at isang Korean fugitive na naaresto rin ng BI head office. Isang Vietnamese pa ang naaresto. Kasama pa ang 2 fugitives at isang undesirable alien na naaresto sa Intramuros. 4 pa na fugitive mula sa Japan at 3 fugitive ang naaresto pa sa unang buwan ng 2024. Isa mo pa dito ang nahuling Korean money forger. 7 Chinese nationals intercepted, 7 Chinese nationals, 3 Frenchman, isa pang Chinese noong February 20 na nahuli sa NAIA, 2 wanted Chinese fugitives pa, 3 blacklisted Chinese men, isang Chinese trafficker, 2 Taiwanese, isang Socorman, 2 Korean fugitives, isang Korean pa, at 2 Korean pa, at napakarami pa mga kaibigan. Kung ating titignan, ay hindi ito basta-basta huli lang, kundi malalaking tao ang nahuli ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit tila tahimik ito? Ang sagot, dahil iba ang estilo ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung nakaraan, lantaran ang kampanya, pero marami ang naapektuhan, lalo na ang maliliit nating kababayan, mga street pusher, mga nalulong sa droga. Sila ang unang natatamaan, habang ang malaking drug lord naglaho lang at lumipat ng tirahan. Pero ngayon, baliktad ang nangyayari. Tahimik pero malalim ang operasyon, mas target-oriented, mas matalino at mas epektibo. Ngunit may isang nakakagulat na detalye.
Kung tutuusin, hindi na ito bago. Matagal lang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na mas gusto niya nagtahimik pero solidong aksyon. Hindi siya mahilig sa drama. Hindi niya kailangang ipakita sa kamera ang bawat operasyon. Ang mahalaga, may resulta. At ito ang matindi. Sa dami ng mga nahuhuling malalaking drug lords, mas lumilinaw kung sino ang talagang nasa likod ng drug trade sa bansa. Kaya ang tanong, ano ang susunod na mangyayari? Kung mahigit 40 na drug lords na ang nahuli sa ilalim ng PBBM, ano ang ibig sabihin nito sa hinaharap? Mas malalim na investigasyon? Mas malaking pangalan ang mahuhuli? Mas tahimik pero mas malawak na operasyon? Isang bagay ang sigurado, ang laban sa droga ngayon ay hindi lang basta operasyon. Ito ay isang game of strategy. Tahimik lang si Pangulong Bongbong Marcos pero mas epektibo ang galaw. Ang tanong, sino kaya ang susunod? Have mercy, O God. Kawikaan 10 verse 30. Ang masama ay hindi makatatagal sa lupain, ngunit ang matuwid ay hindi mapapatalsik kailanman. Sa mundo, tila nagtatagumpay minsan ang masasama. Nakikita natin ang kasamaan sa iba't ibang anyo. Katiwalian, pandaraya, droga, at iba pang gawain ng mga taong walang takot sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ang salita ng ating Panginoon ay malinaw. Ang masasama ay hindi magtatagal. Ang Panginoon ay may huling pag-uusga. Kahit gaano pa kalawak ang operasyon ng mga makasalanan, kahit gaano pa sila kayaman o kapangyarihan, darating ang araw na harap sila sa ating Panginoong Diyos at ang kanilang masasamang gawa ay mahayag at hahatulan. Ngunit paano tayo tumutugon bilang mga Kristiyano? Una, huwag mag-alala sa masasama. Ang ating Panginoon Jesus, ang ating katarungan, at siya ang magpapakita ng tunay na hustisya sa tamang panahon. Pangalawa, maging matatag sa pananampalataya. Kahit tila hindi agad nakikita ang katwiran, ang pangako ng ating Panginoon Diyos ay sigurado. Ang matuwid ay hindi mapapatalsik kailanman. Pangatlo, lumakad sa kabanalan. Hindi natin kayang baguhin ang mundo sa sarili nating lakas. Ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus, maaari tayong maging liwanag sa isang madilim na mundo. Kaibigan, ang ating Panginoon Kristo lamang ang ating katarungan. I-share natin ito at ipalaganap ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Diyos sa mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos